Ito ba love? Nauutal niyang sambit, pasensya ka na, noong nasa Davao kasi ako, ay naiwala ko ang singsing natin habang naliligo ako. I was washing my fingers with soap at that moment, nahubad ko ang singsing nang hindi sadya dahil sa sabon, gamulong yun sa sink, kaya hindi ko na nakuha pa, kaya agad akong nagpagawa ng bago, palusot pa niya, of course, I don't want anyone to think na single pa ako. Bago, bakit gold ang ipinagawa mo since silver ang wedding ring natin, tsaka bakit iba? Hindi ganyan ang nauna bakit hindi mo ginaya sa dating singsing natin? Mukhang iba yan, hindi yan ang singsing natin, mukhang hindi tuloy tayo mag-asawa. Sunod-sunod na sambit ni Rosenda na may kahalong maraming iba't ibang tanong sa kanyang isipan, the ring is disturbing her head. Tumayo si Carlos mula sa kama at nilapitan si Rosenda sa kaniyakap, mahigpit niyang ikinulong si Rosenda sa kanyang mga bisig, upang pagaanin ang loob nito, at huwag nang mag-isip pa ng kung ano-ano. Stop now, stop questioning me, ang mahalaga ay nakapagawa ako ng bago, di ba? Ang mahalaga ay may singsing pa rin tayong dalawa kaya huwag mong isipin kung bakit iba. It's just a ring, ang mahalaga is that, I'm a married man to you, and even though our ring color has changed and different, it doesn't change the fact that my wife is you, that I'm your husband. Malambing na sambit ni Carlos sa kanyang asawa. Carlos sounds so caring when it comes to Rosenda, but deep inside, Carlos' heart is rejoicing to see his wife eyes wearing with so much pain, na parang unti-unti na itong nababalisa, bagay na gusto niyang makita, bagay na kanyang pinagplanohan. More, I want to see more pain inside of your eyes, I want you to feel broken, gusto kong mawasak ka, gaya ng kung paano winasak ng ina mo ang buhay ng ina ko, gusto kong maghinagpis ka at magdusa, damdamin mo kung paano ang pakiramdam ng pusong nagdurugo at nagdurusa. Damhin mo kung paano ang masaktan, panahon mo na para maranasan ang lahat ng mga yun, panahon na upang pagbayaran nyo ang utang niyong mag-ina sa amin, walang utang ang hindi binabayaran, bigkas ng isipan ni Carlos at ikinulong niya sa kanyang malalapad na palad ang maliit na mukha ni Rosenda, at pinunasan niya ang munting butil ng mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. We are good, love, we are happy, huwag masyadong mag-isip dahil masaya kami. Happy, yan ang gusto kong paniwalaan mo, Rosenda, dahil kapag maniwala ka na masaya tayong dalawa, diyan ko ipapasok ang sakit na dapat mong maranasan, singit pa ng kanyang isipan. I love you, love, let's go to sleep na, aniya kay Rosenda at iginayak ito sa kama, kinumutan pa niya ito at niyakap, habang si Rosenda naman ay nakatalikod sa kanyang asawa na may agam-agam sa kanyang damdamin, muli pang pamatak ang mga luha sa kanyang mga mata, pinilit niyang matulog sa tabi ng kanyang asawa, habang kinukumbinsi ang kanyang sarili na totoo ang sinasabi ni Carlos sa kanya, na maayos at masaya silang dalawa sa isa't isa. I have to think na walang nangyari sa'yo sa Davao, na wala akong nakitang litrato mo kasama ang ibang babae dahil masaya tayo, Carlos, tama, masaya tayo, kumbinsi pa niya sa kanyang sarili while there is tears falling from her eyes, iba kasi ang sinasabi ng kanyang puso sa kanyang isipan at pilit niya itong nilalabanan. Sa kabilang banda naman ay nasa nightclub si Allison, sa Wildcat Bar, kung saan nagtatrabaho ang kalaguyo nitong si Urbano. Allison goes into the Wildcat Bar with her former friend, Paula. Si Paula ay isang matandang byuda na naglalagi sa Wildcat Club upang aliwin ang boring nitong buhay. 45 na si Paula at mag-isa sa buhay, no boyfriends, no husband, kaya ang Wildcat Club ang sagot sa boring niyang buhay at malungkot niyang katawan, dahil kapag hindi pa siya mad-iligan ay amaga na ang kanyang bahayan. Kasalukuyang nasa one table lang sina Allison at Paula at panay ang tanggag nila ng alak. Paula, may asawa ka dati, di ba? Nagloko rin at iniwan ka. Noong nagloko ba ang asawa mo? Ano ba ang mga nararamdaman mo at nakikita mo upang maghinala? Sagot ni Allison. Inikot-ikot ni Paula ang yelo sa loob ng kanyang baso while staring at Allison's eyes seriously. Allison, that questions ay hindi mo na dapat itinatanong sa akin, dapat alam mo na yan, let me remind you Allison. You're fooling your husband for such a very long time, kaya dapat alam mo na yan, dapat alam mo na ang kilos ng taong nagloloko, dahil you're just looking at your mirror, isa kang dakilang manloloko Allison, kaya dapat alam mo na yan, you should know it, turan pa ni Paula kay Allison. Inis na bamantong hininga si Allison at lumagok pa ng inumin. Malalapad na palad ang humaplo sa magkabilang balikat ni Allison at hinalikan siya nito sa pisngi. Mukhang aburido ka ngayon mahal ko do you need me to calm you again? Do you need me inside your wild wet thing?
Wika pa ni Urbano mula sa kanyang likuran, he is only wearing a black tight pants at bakat na bakat ang cobra nito sa gitna ng strong legs nito. Hinalikan ni Urbano ang lobby ni Allison. Yes, do me again tonight, Urbano. But first, dance for me now. Sumayaw ka ng nakakaakit sa harapan ko para ganahan ako, aniya sa lalaki at ganun nga ang ginawa ni Urbano. He dances in front of her seductively. Ibaling naman ulit ni Allison ang kanyang atensyon sa kausap nitong babae. Gusto mo ba, Allison? Silipin natin ang asawa mo sa kabanatuan, imbestigahan natin kung ano ang ginawa niya doon, if he's having an affair or having a playtime gaya mo, if he's having another girl in his bed. Tukso pa ni Paula kay Allison na kinainis naman nito. However, Allison, it's a tie lang naman kayo ng asawa mo, dahil hindi ka naman loyal sa kanya, dugtong pa nito. Subukan niya lang na lokohin ako, Paula, titiyakan kong sa kulungan ang bagsak ng kalaguyo niya, sisiguraduhin kong labis na paghihirap ang mararanasan ng babae niya sa mga kamay ko, mata niya lang ang walang latay, huwag na huwag nila akong susubukan. Paula, iba ako kung magalit, I can have a good time with any other man pero hindi si Carlos, he is my husband and I am his wife, mariin niyang bigkas sabay bagsak ng baso sa mesa habang hinahalikan siya ni Urbano sa leeg. I have to know what's going on, I have to know it. Paula, dugtong pa niya rito with burning eyes na handang-handa na itong sumugod sa gera. Kinaumagahan ay maagang nagising si Rosenda gaya ng dating kinagawian. Maaga siyang naghahanda ng almusal ni Carlos at preparado na rin ang kape nito. Tansyado na rin niya kung anong oras nagigising ang kanyang asawa, talagang memorize na niya ang lahat tungkol sa lalaki. Rosenda is now smiling and happily preparing everything for her husband. She makes sure na kahit hindi siya ang tipong beautiful, sexy and elegant perfect wife, ay pinagsisikapan pa rin niyang maging best wife para rito. Habang pababa si Carlos ng hagdan, ay abot tanaw ng kanyang mga mata ang asawa niyang si Rosenda na nakangiting naghahanda ng breakfast para sa kanya, nainis si Carlos sa mga ngiting iyon at napakuyom siya ng kanyang mga kamay saying Rosenda's beautiful smile, nagigting ang kanyang mga bagang, naningkit ang kanyang mga mata sa sobrang pagkapaw. No doubt that Rosenda has a very sexy and simple natural smile, favorite niya ang mga ngiting yun, and that smile makes him feel to destroy her more and more. Masyadong maganda ang mga ngiti ni Rosenda at nakakahumaling, kaya naman sapat na ang mga magandang ngiti na yun para wasakin. He wants to erase those smile, at palitan yun ng pagsusumamo at hinanakit. Galit siyang makitang masaya ang babaeng naging dahilan ng ama niya para iwan sila, galit siyang makita nang umingiti ito, habang ang kinagisnan niyang ina na tanging nagmahal sa kanya, ay namatay ng lumuluha habang tinatawag ang pangalan ng kanyang ama. His mother is suffering before and it's calling his dad's name, pero nasaan ang kanyang ama noong tinatawag ito ng kanyang ina? Wala, kasi syempre nasa kandungan ito ng ibang babae at nagpapakasaya. Mabilis nang umiti si Carlos nang bigla siyang napansin ni Rosenda. Love, gising ka na pala, halika na, handa na ang almusal at kape mo, aniya kay Carlos. Bumaba naman ng hagdan si Carlos at niyakap si Rosenda. Ang sweet na asawa ko, aniya rito sabay halik sa noo at umupo ng silya upang magkape. Syempre naman, I want to be a good wife para sa asawa ko, masigla niyang sambit at isang halik ang sumiil sa kanyang mga labi. Love, mamaya, baka maaga akong umuwi para kunin ka, dadalo tayo ngayon sa pagtitipon, we have to celebrate our company's success with our sister's company, sabi pa ni Carlos kay Rosenda. Akmang uupo rin si Rosenda ng silya nang bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo, maagap na napatayo si Carlos at agad niyang sinalo si Rosenda ng kamuntikan na itong matamba. Love, okay ka lang ba? Alalang sambit ni Carlos sa asawa. He hates to admit it but nag-aalala rin siya paminsan-minsan para kay Rosenda. Ni ayaw nga niya itong makitang masugatan, but his hate for her right now is more powerful than his love for her. He hates to admit na pinamamahayan na ni Rosenda ang kanyang puso at isipan, he wants his revenge, pero sa tuwing may kaunting mangyari sa babae, ay agad siyang nag-aalala at kinakabahan para rito. He wants her to be safe and that is the thing he hates towards himself, parang unti-unti na kasing natitibag ang harang na kanyang binuo sa kanyang sarili. Ayos lang ako love, nahilo lang ako ng kaunti. Baka kulang lang ako sa tulog, sagot niya saka umupo ng maayos at bumalik na rin si Carlos mula sa pagkakaupo nito sa silya. Love, party, wala naman akong matinong damit para sa party, ni susuote ang maayos kapag ininasama mo ako sa tuwing may meeting ka, ay wala rin akong maayos na damit, sa party pa kaya? Napagkakamalan tuloy akong PA mo minsan, dugtong pa niya.
love, you don't have to wear something sexy and elegant, be what you are, ganun lang yun, mas gusto kong simple ka lang. Sagot din nito sa kanya at napangiti naman si Rosenda sa sinabi nito. Matapos mag-almusal ni Carlos kasama si Rosenda ay nag-shower na ito at nagbihis ng pang-opisina. Inihatid pa siya ni Rosenda sa labas ng gate ng kanilang villa. She kissed her husband and Carlos do the same, both of them are happy kung titignan, at hindi nagtagal ay nagpaalam na si Carlos kay Rosenda. Sa hindi kalaywang distansyang ay nakatanaw si Allison kasama si Paula. Malayang pinanonood ng dalawa ang lambingan nina Carlos at Rosenda. Seems like tama nga ang hinala mo Allison, your husband is having an affair sa ibang babae, at ibinabahay pa niya ito sa villa ninyong dalawa. Sambit ni Paula kay Allison na naniningkit ang mga mata habang nakatitig kay Rosenda. Napukol ang pansin ni Allison sa isang kamay ni Rosenda that is wearing a ring, mahigpit na napakuyom si Allison ng kanyang kamay, habang hawak-hawak ang singsing na kanyang nakita, alam na niya kung sino ang kaparehas ng singsing and that's her husband mistress. Mga hayop kayo, mga malalandi, hayop, gigil niyang sambit sa kanyang isipan. Ano ngayon Allison, huwag mong sasabihin sa akin na susugurin mo ang babaeng yan, at tumalak na ikaw ang asawa ni Carlos, lalong-lalo na ang babaeng yan ay parang higit pa sa kabit. It looks like she's your husband's wife too, your husband's second wife, paninindak pa ni Paula kay Allison. Nag-aapoy sa galit si Allison at nais na niyang kalbuhin ang babaeng pumasok sa loob ng kanilang villa ni Carlos. At ang kapal naman ng pagmumukha ng babaeng iyan para pumasok pa sa loob ng villa namin, hayop, may araw ka rin sa akin, buwisit kang babae ka, ipapamukha ko sa'yo kung sino ang binabangga mo, luluhod ka sa harap ko gaga ka, magdasal ka na dahil ilulugmok kita sa basurahan kung saan ka nagbibilang. Pagsisihan mong kumalantari ka sa asawa ng iba, hihilingin mo sa Diyos na sana hindi ka na ipinanganak sa mundong ito, dadaan ka sa butas ng galit ko. Ipapatikim ko sayo kung ano ang ibig sabihin ng pagdurusa, bigkas ni Allison habang nagtitimpi ng kanyang galit upang sugurin ang kerida ng kanyang asawa. Allison forced herself to remain so calm sa kabila ng nag-aapoy niyang galit. Ipapahiya kita, makikita mo ang impyerno dito sa lupa sa ilalim ng mga kamay ko babae ka, dugtong pa niya. Pagkapasok ni Rosenda sa loob ng villa ay muli na naman siyang nakaramdam ng ang kanyang paligid, parang nasusuka siya, tila kay sama ng kanyang pakiramdam, parang bumaliktad ang kanyang sikmura na parang may nais siyang kainin, hindi niya maintindihan kung ano ba ang nais ng kanyang pakiramdam, parang naglalaway siya, parang gusto niyang kumain ng maasim pero parang nasusuka talaga siya. Nasusuka ako, gusto ko ng mangga, isinandal ni Rosenda ang kanyang ulo sa pader sa loob ng ilang sandali, hanggang sa mubuti at gamaan ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos noon ay naglinis na siya ng bahay at nagpakaabala sa kanyang little flower farm, ilang sandali pa ay muli na naman siyang nakaramdam ng pagkahilo. Bakit kaya ako nakakaramdam ng ganito? Bakit ako nahihilo? Aniya sa kanyang sarili at hinilat-hilat ang kanyang ulo, pero hindi talaga gumagaan ang kanyang pakiramdam, kaya minabuti niyang bumalik na lang sa loob ng bahay at nagpahinga sa sofa. Ipinikit niya ang kanyang mata hanggang sa unti-unti na siyang nakatulog. Sa kanyang paggising ay gutom na naman ang kanyang nararamdaman. Makakain nga, aniya at tiningnan niya ang food stock nila, puno ang ref ngunit wala roon ang nais niyang kainin. Naghahanap siya ng maasim at naglalaway siya habang iniisip ang maliit at hilaw na mangga. Napalunok na lang siya ng kanyang laway habang ini-imagine niya ang malulutong na tunog ng mangga sa bawat kagat niya. Sarap bigkas niya sa kanyang sarili sabay palabas ng villa at sumakay ng taxi. Wala siyang kotse at hindi siya marunong magmaneho, kaya taxi ang kanyang option upang makarating sa palengke. At sa pagdating niya sa palengke ay agad siyang naghanap ng mangga at sampalok. Para siyang tiktik kung maglaway, humihilab ang kanyang tiyan sa bawat pagtitig niya sa sampalok. Sinigurado niyang malalaking sampalok ang kanyang binili at namili siya ng maliliit na mangga. Yung tipong sobrang lutong kung kagatin at manggang bagong pitas pa lamang, hindi pa nga natitimbang ang mga pinili niyang mangga ay agad na siyang kumagat ng isa, sarap na sarap siya sa bawat nguya niya sa malutong at berdeng mangga. Matapos mabili ni Rosenda ang nais niyang bilhin ay umuwi na rin siya, at isang minuto pa, ang tanging mangga lamang at sampalok ang nilalaman ng malaki niyang basket. Pagkarating ni Rosenda sa loob ng villa ay umupo siya sa sofa at pinaandar ang TV. Nasa harap niya ang isang basket na mangga at sampalok habang nanonood siya ng pelikula,
at kahit gaano karaming mangga ang kanyang nakain ay tila hindi siya nakakaramdam ng kabusugan. Hanggang sa lumipas ang ilang oras, ubos na, bulalas niya sa kanyang sarili, habang puno pa ang kanyang bunganga nang makitang empty na ang basket, at tanging kalat niya na lang ang nasa kanyang harapan at tiningnan niya ang round clock. Oras na, aniya sabay tayo at dali-daling nilinis ang kanyang mga kalat, hindi niya namalayang malapit na pala ang oras ng pag-uwi ni Carlos at hindi pa siya nakabihis akmang maliligaw na sana si Rosenda nang biglang may nag-doorbell kaya nilabas niya muna ito. Sino po sila? Aniya sa isang lalaking may dalang kahon. Ma'am, delivery po para sa villa na ito, paki-receive na lang po, ani ng lalaki. Receive, bakit kanino ba ito galing? Tanong niya sa lalaki. Hindi na po nagbigay ng detailed name ang nagpadala nito ma'am, at wala ring receiver name, basta't ang request lang po ay i-deliver po ito dito sa villa na ito, sagot naman ng delivery boy, habang sa di kalayuan ay nagmamasid si Allison sa pagtanggap ni Rosenda nang ipinadala niyang damit sabay suot ng kanyang eyeglasses. I hope you're gonna like it, my husband's mistress, ngiting sambit pa ni Allison mula sa di kalaywang distansya. Ang tinanggap naman ni Rosenda ang kahon at nagpalingali nga siya sa paligid, pinirmahan niya na rin ang recipe for receiver. Thank you ma'am, ani ng lalaki tsaka umalis, pumasok naman ulit si Rosenda sa loob ng villa, habang ang lalaking delivery boy ay dumiretso sa kotse ni Allison. Ma'am, nagawa ko na po ang ipinagagawa niyo, saan na po ang bayad, ani ng lalaki at walang kibo na binayaran ni Allison ang lalaking sinuhulan niya. Hindi talaga ito isang delivery boy kundi isa lang tambay sa kanto na nasusuhulan lang. Ano kaya ito? Sambit ni Rosenda at inilapag ang kahon sa mesa at umupo siya sa silya, tinanggal niya ang ribbon at binuksan ang kahon, mabilis na namilog ang mga mata at bibig niya matapos niyang makita ang kung anong laman ng kahon. Ahas, takot na sigaw ni Rosenda at napaakyat siya sa ibabaw ng sofa. Tumigil rin siya sa kakatili nang makitang patay pala ang ahas at may sulat pa sa tabi nito. Maingat na kinuha yun ni Rosenda, kahit na takot siya dahil baka gumalaw pa ang ahas at bigla siyang tuklawin. Sulat, namamatay ang ahas kapag nahuli ng mas mabagsik na kalaban, minsan isa itong agila, at minsan isa rin itong asawa. Ang sambit ni Rosenda, natakot siya sa ahas pero mas natatakot siya sa taong nagpadala ng kahon sa kanya at sa nilalaman ng sulat, ano kaya ang ibig sabihin nito? Anong gusto niyang ipahatid sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili, takot man ay binitbit ni Rosenda ang kahon palabas ng bahay at itinapon ito sa basurahan. Imbis na isipin at damdamin ang takot ay pinili niyang maligo at magbihis, kasalukuyan siyang nasa sofa ngayon at hinihintay ang pagdating ni Carlos. At maya-maya lang ay dumating na ito, pagkabungad ni Carlos sa pintuan ay agad niyang napansin ang pagkabalisa ng kanyang asawa. Love, what's bothering you? Tanong niya kay Rosenda habang humahakbang siya palapit dito. Love, kasi, may taong nagpadala dito ng ahas sa bahay natin, natatakot ako, sagot niya kay Carlos. Ano, isang ahas? Saan tinapon ko na? Otol niyang sagot. Okay, we're late now, let's talk about this later. Sambit ni Carlos sabay hawak sa kamay ni Rosenda, at hinayla na niya ito palabas ng villa at aynal-alayan papasok ng kotse. Nasusuka si Rosenda nang maamoy ang lemon scent sa kotse ni Carlos. Ano ang problema? Salubong nakilay na tanong nito sa babae nang napansing naduduwal ito. Wala love, let's go, sagot niya habang nakatikip ang kanyang isang kamay sa kanyang bibig. Hindi na rin pinansin ni Carlos ang kanyang asawa, at agad na pinatakbo ang kotse dahil late na nga sila sa pagtitipon. Nang makarating ang dalawa sa party ay may ilang natatawa sa bihis ni Rosenda. She's only wearing a cheap sandals at cheap dress, alam ni Rosenda na ang mga tawang yun ay para sa kanya. Carlos buys anything for her para sa susuotin niya sa party, she felt so shy, pero iniisip na lang niya ang mga sinabi ni Carlos sa kanya noon, na mas gusto siya nito kapag nakasuot lang siya ng simple, wala siyang pakialam kung ano ang tingin sa kanya ng iba, ang mahalaga ay ang tingin sa kanya ng kanyang asawa, kung masaya ito na simple lang siya manamit ay yun lang ang pahahalagahan niya. Yumuko siya upang itago ang kanyang muka, nahihiya siya sa kanyang ayos kahit nakapalan pa niya ang kanyang muka ay nakaramdam pa rin siya ng hiya, she's with a high-class rich man pero ang ayos niya ay hindi nararapat at nababagay sa party na dinaluhan nila. Ano ba siya ni Carlos? Alalay, sambit ng isang babae sabay hagakik, napahigpit ang pagkakapit ni Rosenda sa kamay ng kanyang asawa at hindi na tinangkang umangat pa ng muka,
Isang babaeng head waitress ang lumapit kay Rosenda sabay abot nito ng isang tray ng wine glasses.